A blessed, blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat ngayong araw ng Thursday. Yan, sa June 4. No, nandito na tayo sa panglima, no, na bahagi dito sa ating tinatalakay na leadership in action. Ayan. At excited na ako dahil isang araw na lang, no? At tayo ay lilipat na ulit sa second week nitong ating pag-aaral. Napakabilis ng panahon. Pero ito ay sulit, no? Ayan. A blessed, blessed morning sa iyo, Ading Shirley. Good morning, good morning. Ayan, makulimlim na panahon ngayon, no? Dito sa amin sa Binyan. Kumusta po sa inyong lugar? I hope na okay naman ang panahon dyan, ang weather dyan. Ayan. At tayo ay magsisimula na dito sa ating morning devotion. At tulad ng dati, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagpala, mahabagin, maraming salamat, Ama, sa panibagong kalakasan na taglay namin, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag, at sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng pagkakataon na ito na kami ay makapagbulay-bulay muli sa iyong banal na salita. Ikaw po nawang patuloy na manguna sa gawain ito at patuloy na magbasbas, Panginoon, sa bawat isa sa amin na gumaganap nito. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang karunungan upang maunawaan ang iyong mga salita at ito ay aming maisabuhay din. Inihiling ko po, Panginoon, na gabayan mo po ako, ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Ikaw po nawa ang manguna sa akin at ipagkaloob mo sa akin ang karunungan na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At Ama, dinadalangin ko rin po na patuloy mong ingatan at gabayan ang mga mahal namin sa buhay na busy ngayon sa kanilang mga gawain, obligasyon sa kanilang trabaho o sa paaralan man. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanilang buhay at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At idinadalangin ko rin, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Patuloy kong hinihiling ang paghaplos mo, pagpapagaling mo, Panginoon, sa tatay ni Sister Mar. Ikaw po nawa, Panginoon, ang dumako sa kanyang kinalulugaran ngayon, Panginoon, at ipagkaloob mo po nawa ang kagamutan at kagalingan sa kanyang ama, Panginoon. Idinadalangin ko rin ang mga dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Ikaw rin po nawa ang magbigay kalutasan, kasagutan at katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. At Amal, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, welcome, no? Welcome dito sa ating devotion series na Leadership in Action. Kahapon, no, sa ating day 4, tinalakay natin ang tungkol sa pure motives. Ayan, yung motibo ng ating puso. Nalaman natin na tinitingnan ng Panginoong Diyos yung ating puso at ang tunay na godly leader ay hindi nabubuhay para sa palakpak lamang o approval, no, ng mga tao, kundi para sa dakilang layunin na magbigay papuri at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, no, sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Yan. So, muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta ang inyong pagtulog, no? Sa mabilis at maingay at abalang takbo ng ating buhay ngayon, parang naging isang malaking kasalanan na, no, yung tumigil at magpahinga. Pakiramdam natin kapag huminto tayo, may iwan tayo ng mundo o babagsak yung ating pamumuno kung tayo man ay merong mga nasasakupan o pinamumunuan, no? Ngunit, no, itong umagang ito,
bago tayo bumigay o bumagsak o mapagod, no? At magpatupad, no, ng mga plano. Nais ipaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang mabuting pinuno ay hindi lang siya mahusay sa pagpapatakbo ng gawain, kundi marunong ding mag-recharge ng kanyang spiritual at physical na lakas. Ayan. So, dito sa ating weekly topic, itong week 1 topic natin na the heart of a leader. Dito sa ating day 5, ang title ng ating topic ngayon is the resting leader, ang pinunong marunong magpahinga. At ang ating teksto na pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 6, versikulo 31. Ito po yung sinasabi sa Tagalog version ng King James. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangapaparoot parito at sila'y hindi man lang mangagkapanahon na magsikain. So, wala man lamang silang oras na magsikain, no? Wala man lang silang panahon na magpahinga. Kaya, ang ating Panginoong Diyos, no, inutusan sila, no, na magpahinga, kumain. Ayan. So, sorry, hindi pala ang ating Panginoon Diyos. Ito ay sinabi, no, sa Mark chapter 6 verse 31. Okay, ito ay sulat, no, ni Marcos. Ayan. Okay, so dito sa talata na ito, basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Dito sa talata na ito, pinapaalalahanan tayo kung gaano kahalaga, no, yung magpahinga at kumain. At kung mahalaga sa atin yung pagkain, no, na physical, mas lalo't higit yung ating pagkain spiritual. Katulad ng ating ginagawa ngayon, no, tayo ay kumakain, no, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tinitake natin, no, yung kanyang salita. So, sa pagpapatuloy, no, nitong ating serye, o itong ating series nito na Leadership in Action, napakahalagang matutunan natin ang sining ng paghinto bilang mga leader na tinawag upang maglagay ng direksyon, no? Pagka ikaw ay isang leader, ikaw ay naatasan na mag-direct, no? So, chartering the course at mag-akma ng layunin, no, or aligning the vision. So ito ang layunin o ang trabaho ng isang pagiging pinuno, di ba? Yung maging ikaw yung mag-set ng direction, ikaw yung mag-align ng vision. So, madalas tayong mahulog, no, sa bitag ng hustle culture na tinatawag, no, yung hustle culture. Akala natin, kapag mas marami tayong ginagawa at mas pagod tayo, mas nagiging epektibo tayong pinuno. Ganun yung thinking, no? Ngunit paano natin maituturo ng tama ang landas na kung tayo mismo, no, ay pagod, no, stress at walang sapat na lakas. So tingnan natin, no, ang ating master leader, ang ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng napakaraming taong nangangailangan sa kanya, no, nung siya ay nagkatawang tao, no, dito sa mundo, no, ang daming nakasunod sa kanya, ang daming nangangailangan ng kanyang tulong, no, na kahit ang pagkain ay hindi na niya, no, magawa dahil sa dami ng dumarating at umaalis. Nag-utos, no, ang ating nag-utos siya, no, ang ating Panginoong Diyos. So tama pala, no, na nawala ako dun kanina nung binasa ko. Ayan. So ito pala ay salita ng ating Panginoong Diyos, yung binasa natin kanina doon sa Marcos. So
nag-utos pa rin siya, no, sa kanyang mga alagad na magpunta sa isang liblib na lugar upang magpahinga. Hindi ito pag-iwas, no, sa responsibilidad. Ito ay paghahanda para sa susunod na misyon. Ang tunay na resting leader ay may pananampalataya na ang Diyos ang tunay na may kontrol ng lahat ng bagay. Kapag pinipili mong magpahinga sa piling ng Panginoong Diyos, pinatutunayan mo na hindi sa sarili mong lakas o galing, no, nakasalalay ang tagumpay ng isang leader, kundi sa grace o grasya at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ayan, amen. So, napakagandang paalala ito, no, para sa bawat isa sa atin. So, dito sa ating in-action challenge, no, the Quiet Space Challenge. So, ngayong araw na to, no, magtalaga tayo ng 15 to 20 minutes na Sabbath boundary. No? So, patayin natin yung cellphone, huwag mag-check ng email o social media, at iwasan muna ang pag-iisip ng mga plano at trabaho, no, sa ministry or sa inyong trabaho. So, 15 to 30 minutes. Siguro, ito timing ninyo, no, dun sa, may mga break time naman tayo, no. So, minsan kasi, dun sa, during break time na nga sa trabaho, break time sa school, no, doon naman tayo nagmamadali, no, na mag-check ng ating cellphone. So, ngayon, ibahin naman natin, bigyan naman natin ng time, no, yung maupo ka lang sa isang tahimik na lugar kasama ang ating Panginoong Diyos. Manalangin, magpasalamat sa Kanya at sa Kanyang katapatan, at hayaang magpahinga at mapayapa ang iyong isip at katawan. So, napakahalaga nitong ating pinag-aralan ngayong umagang ito, no? Kung kailangan natin ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. Nais ito ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya, naalala ko, no, yung aming activity kahapon sa Christian Women Community dito sa amin sa Binyan. Nagkaroon kami ng stress-free moment. Ayan. Kahit saglit, kahit 1.5 hours na stress-free moment kung saan nagkaroon kami ng devotion, and then after that, no, nag-share si Sister Maria ng kanyang special recipe, no, na nag-enjoy naman kami na panoorin siya at natuto ng mga hacks, no, na pwede mo palang katasin yung lemon, gagamitin mo lang yung pantusok, no? So ngayon ko lang nalaman, ginanon-ganon lang niya, no, and then na-squeeze niya yung lemon, no, so nakakuha niya lahat ng juice doon sa isang butas lang, no, na tinusok niya doon. And ang dami naming natutunan, no, pati yung pagbuhos ng milk, no, kung paano. So nakaka-enjoy, nakaka-relax, no. At after noon, tinikman namin, no, yung kanyang recipe, yung kanyang niluto, plus yung masarap na pampalamig, no, yung watermelon na may mango, no, na kung wala kang pang shake, meron din siyang itinuro na way, no, kung wala kang blender, meron din siyang way na tinuro kung paano ka makakagawa ng mga ganong inumin, no, na mamamash mo o may squeeze mo, no, yung mga fruits. Tapos merong oregano, may lemon, ayan, watermelon, saka mango. So nag-enjoy kami after that, no, yung habang kumakain. So may kwentuhan. So it's a very relaxed moment na naiisip kong, sa tingin ko, lalo na sa mga kababaihan, ayan, hindi porket akala ng iba nasa bahay ka lang, hindi ka nai-stress. Siyempre, nai-stress ka rin dahil nag-iisip ka ng lulutuin, nag-iisip ka ng kakainin, mag-budget pa lang, no, sa tahanan. So yung mga bagay na yon, no, na
nakatulong sa amin, no, yung 1.5 hours na stress-free moment namin. Ayan. So, ini-encourage ko rin, no, yung ibang mga kababaihan sa iba't ibang congregation na mag-set din kayo ng gano'n na once a month, no, meron kayong ganong activity. Masaya. Ayan. So, muli, maraming salamat. Napakagandang paalala sa atin itong ating topic ngayon, na pinamagatang The Resting Leader. Ayan, ang pinunong marunong magpahinga. Ayan. So, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion na ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, na pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan na kailangan namin, Panginoon, ng quiet moment, ng time na mag-relax at umupo, makinig sa iyong mga salita, magbasa ng banal na kasulatan, at manalangin, makipag-usap sa iyo. Itaas sa iyo ang anumang mga kabigatan namin, anumang suliranin namin, at ipahinga namin ang aming puso at isip, knowing na ikaw, Panginoon, ang siyang may kakayahan para masolve ang anumang problema o anumang kabigatan na dala ng bawat isa. Patuloy ka, Amang, kumilos sa buhay namin, at Ama, patuloy mo rin kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat, and see you later sa ating evening devotion. And tomorrow, Friday, no? Ang bilis ng panahon, no? Weekend na bukas, no? So, tayo ay merong dalawang topic, no, na i-discuss. Ayan. So, see you again tomorrow, and sa lahat ng mga manunood ng replay ng live na ito, no, gayon din sa mga patuloy na nakakasama natin dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan. Thank you. Mapagpalang umaga. To God be all the glory. Take care and God bless.